so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Muli, welcome po sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Muli ako po ang inyong kapatid na makakasama po ninyo muli sa loob ng isang oras. Ako po si Brother Dexter Durante, ang patuloy na nag-aanyaya sa inyo na manatili lamang po kayo sa himpilang ito. At ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay may malaking gagawin sa ating pong pagtitipon sa pamamagitan po ng programa at palatuntunan ito. Kumusta na po kayo mga kapatid at mga minamahal kong tagapakinig at mga kababayan ko na nakatuon ngayon sa himpilang ito? Ako po'y naniniwala na dahil po sa biyaya ng Diyos, kayo po ay nasa maayos at magandang katayuan at kalagayan. Muli tayo po ay meron na namang pagkakataon na makapagsahimpapawid ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And it's another week for us. Isa na naman pong blessing ng Diyos ang ibinigay sa atin para tayo ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng programang ito. At ngayon pong araw na ito ay ako po ay nagagalak na ibahagi po sa inyo ang isang pangyayari po, isang pangangaral ng salita ng Diyos. Yung inyo po mapapakinggan sa araw na ito ay preaching po na nangyari po at naganap sa isa po sa Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Alabang. At ito po yung amin pong pagtitipon ng araw na yon. At ako po'y nagagalak na ito po'y maibahagi sa inyo sa pamamagitan po ng radyo. At matapos po na mapakinggan ninyo ang pangaral na salita ng Diyos, ako po ay muling magbabalik at para po kayo ay anyayahan at makapanalangin din po tayo bago po tayo maghiwa-hiwalay. At kung sakali po na kayo po ay napagpala ng ministeryong ito at meron po kayong mga prayer request na gusto ipaabot sa ministry ito, mangyari lamang po na i-text nyo po kami at we are standing by para po i-receive ang inyo pong mga text messages. Ito po ang ating number na pwede nyo pong ma-text sa araw na ito habang kayo po ay nakikinig ng programang ito. Ang ating pong number is 0922-820-9866. Ulitin ko po, ang ating pong cellphone number na nakaantabay sa gabing ito, sa araw na ito, para po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos ay 0922-820-9866. At anytime you can send your prayer request and we are standing by to pray for you. Well, God bless you po at ako po ay muling magbabalik at pakinggan niyo po, narito na po ang mensahe na nangyari at naganap po sa isang gawain sa Alabang Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. God bless you po and I'll be back again tapos po kayo makapakinig ng mensaheng ito. Praise God! Sa magandang tanghali po muli, samahan niyo po ako, dadalhin ko na po ang mensahe sa unang Samuel. Gagamitin po natin teksto ang bagay na ito na natala sa panahon ng propetang ang pangalan ay si Samuel sa 1 Samuel chapter 13. At samahan niyo po akong bumasa sa dalawang talata from verse 13 all the way hanggang makabasa po tayo sa verse 14. Atin pong pasadahan ang salita ng Diyos. Kung tayo po naroon na, basahin po natin ang verse 13, 1 Samuel 13, 13 to 14. Ang sabi po ay ganito. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee, for now would the Lord establish thy kingdom upon Israel forever. Verse 14, But now thy kingdom shall not continue. The Lord had sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Let us bow our heads and let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa pagkakataong muli na ipinagkaloob mo sa bawat isa, na kami po ay makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Again, we trust everything that is going to happen this morning, Panginoon, this afternoon, Panginoon, this moment in time, Panginoon. At tulungan mo po kami na makarating kami sa mga kapahayagan na nais mo pong ipaunawa at iparating sa iyong mga anak. Dalangin po namin ang kapangyarihan mo ay muling mamalas sa lugar na ito. Gamitin mo lamang po akong daluyan.
Gamitin mo lamang po akong instrumento mo upang ang iyong salita ay mahayag, Panginoon. Dalangin ko rin po, hindi lamang ang mga nakakapakinig dito sa apat na sulok ng lugar na ito, maging ang mga naaabot nito through internet, maging ang mga naaabot nito sa pamamagitan ng radyo at sa iba't iba pang mga pamamaraan. Lord, I pray that the same blessing and anointing be upon their lives today as they listen to this word of God being preached. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng mahiling ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! So sa oras pong ito, ating pong pasimulan ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 13. Pero lagyan po muna natin ito ng background, pero atin lamang po itong gagamitin just to start with the message this afternoon. Dito po sa 1 Samuel chapter 13 ay nandito na po sa yugto sa pangyayaring kalagayan that God is about to replace the king, the very first king of Israel named Saul. Dahil sa mga punto at sandali po ito ay pinapalitan na ng Diyos ang namumuno na hari ng Israel na ang pangalan ay si Saul. Dahil lihit po baka lamang po hindi alam ng nakararami na meron po nangyari sa history ng Israel na ganitong bagay. Noona, the nation of Israel was being led by God and is just using people assigned para po pamunuan ang bayan ng Israel. There comes in a season and point in time din po sa buhay ng mga Hudyo that they were ruled and being guided by the judges, but under the ministry of God. Amen? Pero isang araw, sa panahon po ito, sa panahon ni Samuel, na isang propeta, napaligon po sa mga paligid na bayan o bansa ang bayan ng Israel at sila po ay pinasok ng tinatawag na inggit. Nainggit po sila dahil nakita po nila na yung ibang mga bansa na nasa paligid nila, they are being governed, ruled and guided by an earthly king. At when they look to themselves, napansin po nila that they are the only nation that is not governed by an earthly king. Kaya pumasok po sa kanila yung tinatawag na pagkainggit and they asked Samuel to ask God dahil di po sila nakakadiretso sa Diyos. So they needed a mediator during those time and the mediator for them between God and them is Samuel. Amen? Kaya kailangan po nilang makiusap kay Samuel para iparating sa Diyos yung kanila pong mga saloobin, yung kanilang mungkahi, na sila po ay nagnanasa, na humihingi sila sa Diyos, na sila ay pagkalooban din ng hari gaya ng mga ibang bayan. At nung ito po ay nakarating sa propetang si Samuel as a representative of God, being a representative of God, he also possessed, amen, almost the same heart like what God is doing. Amen? Eh nagalit po si Samuel dahil sabi niya, bakit niyo gusto magkaroon ng hari? At dinala po ni Samuel ito sa Diyos one day, ang saloobin at mungkahi ng kanyang mga kababayan. At gaya po ng damdamin ni Samuel, hindi po naging maganda ito sa pandinig ng Diyos. Sabi po ng Diyos kay Samuel, sabihin mo sa kanilang hinihiling, ito ang mga kanilang magiging kalalabasan pag ipinilit nila na magkaroon sila ng tinatawag na hari. Pero buo na po ang pasya ng mga Hudyo sa kanilang kagustuhan. They insisted on their will and they are now running away from God's will. Kaya nasunod po ang kanilang gusto, pinagbigyan po sila ng Diyos, at ibinigay po sa kanila ng Diyos ang isang hari na ang pangalan ay Saul. Pero si Saul po ay hindi po naging matagumpay ang kanyang pamumuno sa bayan ng Israel because Saul became disobedient to God. Sang araw, napag-utusan po si Saul ng Diyos through the prophet Samuel. At ang sabi ng Diyos kay Samuel ay iniutos niya kay Saul na lipulin ang isang bayan na naroon sa kanilang kapanahunan. But the direct commandment of God to Samuel to Saul, ang sabi ng Diyos kay Samuel, sabi mo kay Saul, lahat ng kanilang dadaanan at makikita doon sa bayan na yun, everything should be devoured or should be destroyed. Pero dumating po doon si Saul, nakita po niya yung hari at medyo yung hari po ay kanyang pinalusot, pinalampas. At bukod po doon, nakita po niya yung ilang mga bagay na mga mamahalin at may value, may halaga. Maganda po sana yung layunin dahil at sabi ni Saul, kaya hindi niya sinira yung mga mamahaling bagay. What is the intention? Ang sabi ni Saul, iaalay niya sa Diyos. Good intention. Amen? Maganda po yung kanyang intention.
but still it's in disobedience mode. Why? Because that is not the exact command of God. Tandaan po natin, the intention is not the one that God is measuring, but the obedience. Hindi po ang Diyos tumitingin doon sa layunin, damdamin, because God will always look at the obedience of the heart. Kaya si Saul po ay nakarinig ng ganitong salita mula kay Samuel. Ang sabi ni Samuel kay Saul, doon po lumitaw yung ganitong pananalita, that to obey is better than sacrifice. Sa Tagalog, sabi po ni Samuel kay Saul, alam mo Saul, sa Diyos ay mas mainam pa ang pagsunod, amen, kaysa sa mga handog. Kaya kinagalit po yun ng Diyos dahil itinira ni Saul yung mga bagay na mamahalin, but he has a good intention. Pero what is the command of God? Ang sabi ng Diyos, destroy everything. Kaya from that day, inalis na ng Diyos ang kanyang spirito kay Saul, at doon na po nagsimula ang pag-aalis ng Diyos kay Saul as a king of the nation of Israel. Kaya sabi sa verse 13, ganito po ngayon, kaya ko lamang po yung pinasadahan para hindi po kayo mabigla, dahil dadalawang talata yung ating pong binuksan. What is going on here sa verse 13? Ang sabi po, and Samuel said to Saul, dito na po dumating yung ganitong tagpo, thou hast done foolishly. What is the word foolishly in our own native language? Ano po yung salitang foolish sa ating pong sariling lengguwahe at salita? Sabi ng iba, salita sa Tagalog ay kamangmangan. Pero medyo kisingin po natin ang ating diwa. Yung salita pong foolishly ay katangahan, kabubuhan, medyo magaspang lang kagaguhan. Hello? Amen? So bakit ko po gustong i-highlight yung bagay na yon? Because disobedience to God is equivalent to foolishness. Hello? Ang pagsuway sa Diyos ay katumbas ng katangahan. Sabihin mo sa iyong katabi, tandaan mo nga yan. Ang pagsuway sa Diyos ay para mo na rin sinabing tanga ka. Hello? Sabi ko po, yun po ba yung salita ko? No, that's not my word. That's the word of God. Amen? Kaya sabi ng Diyos, at sabi ni Samuel kay Saul, thou hast done foolishly. What is the thing that Saul did that puts him in a class, in a category, which is now he is being classified as foolish? Ang kanya pong ginawa ay disobedience. Kaya pansinin po natin, dahil po sa ginawa ni Saul sa Diyos, for not keeping what God said, ano po ang sabi ng Diyos kay Samuel na sasabihin kay Saul? For now would the Lord establish thy kingdom upon Israel forever. Wow! If you would notice sa verse 13, the plan of God for Saul is to be king forever. Pero Saul blew it away just because of obeying the flesh. Napakaganda po pala ng balak ng Diyos para kay Saul. Tama po ba? Pero ang lahat ng yon ay nabura at nabaliwala. Para po sa isang namamasukan sa gobyerno. Napakaganda sana ng benepisyo ng mga general, ng mga namumuno sa atin sa gobyerno, pero pag nahatulan sila at nakonvict sila sa salang mga plunder o anumang mga scandalous na kaso sibil sa gobyerno na kanila pong na-involve at sila po'y nahatulan ng guilty, alam niyo po ba that all the benefits, lahat po ito'y mapuporfeit. Amen? So parang ganun po yung nangyari dito kay Saul. God had already prepared all the good benefits for Saul. But because of disobedience, everything was erased. Grabe, ano po? Kaya sabi po rito ng Diyos sa verse 14, but now thy kingdom shall not continue. Meaning to say, your rule, your reign will stop here. Ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa verse 14, the Lord had sought him a man. Ang ginamit po salita sa verse 14, the Lord had sought for him. Amen? So ito pa rin po ay may kaugnayan doon sa tinatawag po nating predestination. Di mo ba minsan ay tinalakay ko po sa inyo that we are not the one who choose God, God chose us. Hindi po tayo pumili sa Diyos, ang Diyos po ang pumili sa atin. Kaya rin po ba'y naniniwala, would you agree with me? Would you believe in me? Na kahit po mga namumuno sa mga bayan at sa bawat mga bansa, sila po ay pinahintulutan ng Diyos na malagay doon. Hello?
Kaya nga po, dapat na atin pong maunawaan at maintindihan that God puts kings, leaders, and He is also in position and power to remove them. Amen? Siya po ay naglalagay at siya rin po ang nag-aalis. Kaya sabi po sa talatang 14, now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man. Naghahanap na raw po ang Diyos. By this time, naghahanap pa lamang po siya. I want you to focus on verse 14 dahil sabi po ng Bible, nung sinabi po ito ni Samuel kay Saul, nung sinabi niya ito, God is looking for a man. And what kind of man is God looking for? Sabi po ng Biblia, a man after His own heart. And if we found a man after His own heart, at sabi po rito, God will be giving him the authority to be captain over the nation of Israel. Yung pong tao yun na masusumpungan ng Diyos ay isang pagkakalooban ng Diyos ng kapangyarihan para po pamunuan ang bayan ng Israel. Pero dito po sa Samuel 13:13, hindi po dyan binanggit kung sino po yung lalaking napili. I believe you know who he is. Pero lagyan lamang po natin ng klarong scripture para lang po maging tayong scriptural. Sino po ba itong napili at sino po itong lalaking ito na nasumpungan ng Diyos na kagaya ng kanyang puso? And his name was David. So go to Acts chapter 13. Let's go there. Puntahan niyo po sa Acts 13. Go to the book of Acts. Samahan niyo po ako sa Acts chapter 13. At kung tayo po ay nasa Acts chapter 13 ngayong oras at sandaling ito, sa aklat ng mga gawa sa Bagong Tipan, samahan niyo po ako sa talatang 22. Tingnan po natin, balisama na rin po natin yung 21. Sabi po sa tala ng aklat ng mga gawa, Acts 13 verse 21, and afterwards, kinakwento po rito ng writer ng book of Acts yung history na nangyari sa buhay po ng mga Hudyo. And sabi, and afterwards, they desired a king. That's what is happening in the book of Samuel. God gave unto them Saul. So, sino po ang naglagay kay Saul? God himself. The son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. But something happened in verse 22 sa leadership ni Saul. Dahil ang sabi ng verse 22, the book of Acts chapter 13, ano ba sabi ng verse 22? And when he had removed him, who removed Saul? Sino po nagtanggal kay Saul? God. Amen. Sabi po sa verse 22, when God removed Saul from his position, ano po ang kasunod na ginawa naman ng Diyos? He raised up unto them. Sino po ang kanyang itinayo, kanyang pinili? His name now was David to be their king, to whom also he gave testimony, or he gave his word, and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill, what's this? All my will. So ano raw po si David? Isang lalaki na ang kanya pong hangarin ay ang masumpungan lagi alin ang puso ng Diyos. At meron po siyang passion at gawain na ano raw po, ang karakter ni David, she is always after to fulfill God's will. Sabihin nga po natin, God's will. God's will. And that should be our nature as a Christian. Yan po ang dapat po nating posisyon bilang Kristiyano, to pursue and go after the will of God for our lives. Ang ating pong puntahan at ating po nating sikapin na tayo po ay mapunta sa kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. At yan po si David. Kaya makikita po natin dito sa araling ito, meron po ako ipakikita sa inyo because the Bible said that David is a man who always want to fulfill the will of God. At isang araw nakita ko po sa revelation na ito sa buhay ni David that one of the greatest asset that puts David into victory in his life while he was here on earth ay yung po kanyang passion and pursuit to fulfill the will of God. Isang araw, si David po ay tumanggap ng mensahe mula sa Diyos. And here it goes. Si David ay tumanggap ng mensahe mula sa Diyos
Nung panahon yun, napapalitan na sino? Si Saul. David knew that he will be the one to be chosen by God to be a king. Siya po ay napili ng Diyos. Dahil di po ba sa isang pangyayari, nung si Saul ay nagkaroon na ng problema, inutusan ng Diyos ang lalaking si Samuel, his prophet, the prophet of God in his time, napuntahan ang tahanan ng isang lalaki na ang pangalan ay Jesse. Do you know the story? Pumunta po ro si Samuel, may dala-dala po siyang anointing oil, and his mission is to anoint the head of the one that God chooses to be a king. Tama po ba? Si Jesse, kanya pong nilabas ang kanyang mga anak. Nandun po ang kanyang mga anak. But not David. Wala po doon si David, except David. Amen? Dahil si David po ay hindi na ipinatawag ni Jesse dahil during that time, nasan po si David? David was assigned by his father to take over doon sa mga tinatawag na kanilang mga alagang sheep because he was a shepherd. And he was the youngest. Siya po'y bata. So kaya makikita mo na si David po ay hindi na inimbita. Maybe his father is thinking na hindi naman kailangan dito si David. Anyway, baka hindi naman yun hindi naman yung kingly material. Amen? Hindi naman yun mukhang itsurang hari eh. Kaya David, dadalaw rin si Samuel pero hahanap ng hari, pero hindi ka naman mukhang hari, kaya wala ka nang, sa salita sa amin sa Quezon wala ka nang katilam-tilam dito, kaya hayo na, mag-alaga ka na lang ng tupa. Sa parang ka na lang. Tama po ba? So, hindi na po, isinama doon si David, at ang nilagay po ni Jesse ay ang kanyang panganay marahil na anak. But God said to Samuel, that's not the man that I choose. Sabi ni Samuel, meron pa bang anak kang iba kasunod? At inilabas na po lahat ng anak ni Jesse. At one time din, dumating sa punto na sabi ni Samuel, siguro ito na, mukhang may tindig, may itsurang hari, and Samuel is about to anoint the man, pero inawat ulit siya ng Diyos, at ang sabi ng Diyos kay Samuel, ang sabi niya, hindi ako kagaya ng tao. I do not look at the appearance, I look at the heart. Hello? Sabi niya kay Samuel, hindi ako gaya ng tao na kung tumingin at umuri at pumili ay nakatingin saan? Sa panlabas. So sabi po ng Diyos kay Samuel, ako'y Diyos na tinitingnan ko yung puso. So sabi ni Samuel kay Jesse, ay meron pa ba? Kasi lumabas na lahat Sabi ni Jesse, hindi niya akalain. Sabi niya, may isa pa pero di ko na nga pinatawag, pero may isa pa, pinatawag niya ngayon si David. And God spoke to Samuel, at ang sabi ng Diyos kay Samuel, that is the man. Sino po mag-aakala na si David pala yung napili ng Diyos? Tama po ba? Kaya inanoint po ng Diyos si David during that time to be the next king of Israel. So the anointing to be king for David happened during that time. Pero hindi po kaagad naging hari si David. Tama po ba? At pagkatapos po nung puntong yon, ay nangyari pa po yung David and Goliath battle. Nangyari pa yung tinatawag na pagkatapos nun ay naipatira pa si David sa palasyo para po maging musician. Dahil si Saul noong mga panahon yon ay piniperwisyo ng masamang espiritu. At ang isang paraan para makalma ang kabaliwan ni Saul, kailangan niya makarinig ng tugtog ni David. Tama po ba yan? Kaya marami pa yung mga panahon na ginugol. Hindi po kaagad naging pong hari si David. But he was anointed to be a king way back even before. Tandaan niyo po yan. Hindi po overnight naging hari si David. Marami pa pong proseso. So ano po yung punto na gusto ko pong iabot sa inyo? Meron pong pangarap at may balak ang Diyos sa bawat isa sa inyo, and I am sure of that. Hello? I believe that God has a plan for every one of us. Naniniwala po ba kayo na may plano sa inyo ang Diyos? At yung plano ng Diyos sa inyong buhay, I assure you that the plan of God for your life is very unique. So that is why there is no room for jealousy. Unique yung inilagay ng Diyos sa pangarap sa inyo, kaya walang puwang at huwag niyong bibigyan ng puwang ang pagkainggit.
Dahil yung balak at gamit sa inyo ng Diyos ay napakaganda at napakalaki. At ang isa sa maaring sumira dyan ay pag ikaw ay nagsimula na entertainin ng inggit sa iyong puso at isipan. Si David ay nandun po sa ganung kalagayan na si David po ay inanoint as a king. Pero alam niyo po ba, ang isang bagay na nabulay ko po rito na gusto ko ibahagi sa inyo. David trusted God to fulfill His words for his life. David never helped God. Hindi po niya tinulungan ng Diyos na ganapin at gawin yung pangako. Napakadali na po para kay David dahil nalaman niya na siya na pala yung hari. Tama po ba? Pwede na siyang gumawa ng paraan para siya mapapunta roon na mabilis. But one of the character that I learned from David is this. He patiently waited for the fulfillment of God's promises to his life. Siya'y matyaga na nag-intay sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya pong buhay. So the key is patiently waiting. Kahit po naaantala ang pangako ng Diyos, but the key is still the same. Wait. Maaring natatagalan ka ang tagal mangyari nung pangako ng Diyos. Ako'y payayamanin, ako'y paunlarin, ako'y magtatagumpay, pero parang hindi nangyayari. The Word of God is saying to you today, wait patiently. Amen? Kaya makita po natin yung journey ni David. Alam na niya na siya po ay destined to be king, but he never helped God. May punto pa sa kanyang buhay na nung siya nasa palasyo. Habang siya'y tumutugtog, ano po ang ginawa ni Saul? Biglang tinamaan ng baltik si Saul. Kalain mo habang siya'y tumutugtog, nakita ni Saul yung sibat, nadampot at sinibat po si David. Mabuti na lamang po at nakailag agad si David, hindi po siya tinamaan. Amen? Para po siyang dinart, pero isang bagay din na nakita ko ron. Pag may balak sa iyo ang Diyos, sabi ko noong una, ang di na mamatay ay mga masamanda mo. Hello? Ang mga masamanda mo daw matagal mamatay, pero recently I just learned, pag may balak at may gamit ka sa Diyos, mahaba ang buhay mo. Hello? Pag may gamit ka sa Diyos, mahaba ang buhay mo. Maraming beses na tinangkanan ng kaaway na patayin ka, pero ito, buhay ka pa. Sabi mo sa iyong katabi, akalain mo, buhay ka pa. Hello? Huwag mo sasabihin, ganun talaga, ang mga masamang damo, matagal ang buhay. Hindi po. Kaya ka buhay pa hanggang ngayon dahil may balak sa iyo ang Diyos. Hello? Pag may balak sa iyo ang Diyos, matagal ang buhay mo. Amen? At matatapos lamang yun pag nakuha mo na yung balak ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon, si David ay naroon sa palasyo. Siya po'y sinibat. Kaya napagtanto niya na si Saul ay may galit sa kanya. Pero hindi pa rin po niya ipinilit na gawin yung pangako ng Diyos sa kanya. Meron po itong contrast. Kung si David hindi po niya tinulungan ang fulfillment ng Diyos sa kanyang pangako, may kabaliktaran ito sa Biblia. Sa Book of Genesis, pero hindi na po tayo pupunta, I'll just tell you the story. Familiar po ba kayo sa storya ni Abraham at ni Sarah? Familiar po kayo ron? Si Abraham at si Sarah ay parang nandun din sa ganung kalagayan that they receive a promise or promises from God. Sa Genesis chapter 12, nandun po yung pangako ng Diyos. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Sabi ng Diyos kay Abraham pa siya nun hindi pa Abraham, ano sabi ng Diyos? Sabi, I will make you a great nation. I will bless you and I will make your name great. And you will be a blessing. So nakapaloob po doon ang pangako ng Diyos na isa ron, at sabi, you will be a father to many, you will be a great nation. Meaning to say, magiging siyang ama. Tama po ba? And did you know that the promises that God has given to Abraham, alam po rin ni Sarah yun, na may pangako ang Diyos sa kanilang mag-asawa na sila'y magiging magulang. Pero lumipas po mga panahon at dumating ang kanilang edad that Sarah was already in his mature age.
Muling inulit ng Diyos kay Sarah at kay Abraham ang pangako. Ito lang po inyong tatandaan, mga kapatid. God is not forgetting His promise to you. Hindi po nakakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa inyo. It may look like na parang nalimutan na ata ako ng Diyos. You are being deceived. You are being lied to. God never forget what He said to you. Kung sinabi sa iyo ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpapalain, pagpapalain kang totoo ng Diyos. Kung sinabi sa iyo ng Diyos na ikaw ay iaangat ang iyong buhay, yun po'y totoo. Don't even try to doubt what God has said to you because God will do what He said. Gagawin po ng Diyos ang kanyang sinabi. But the key is still the same. Wait. Amen? Intayin po natin and let us not fall in the same mistake na ginawa po ni Abraham at ni Sarah because when they were waiting for the fulfillment of the promise of God, ano po ang ginawa ng mag-asawa? Sabi ni Sarah kay Abraham, nung inulit na ng Diyos ang pangako niya na, I will make you a nation. Ano po sabi ni Sarah? This is Dexter's translation. Wala po ito sa King James, wala ito sa NIV. Ito po yung aking translation. Sabi marahil ni Sarah kay Abraham, mahal, mukhang ang Diyos na nakilala natin ay kulang ang nalalaman. Mukhang hindi niya alam ang lahat. Kasi nangako siya sa atin na tayo magiging magulang, pero parang hindi niya ata alam na ako'y baog. Amen? Tama po ba? Parang ganun kasi yung dating Parang gustong ipaabot ni Sarah na, Panginoon, nagkamali ka ng pangako na magiging kaming magulang dahil baka hindi mo alam, baog ako. Right? Kaya sabi ni Sarah, ay total, may pangako siya, tulungan natin ang Diyos, baka siya mapahiya, kawawa naman. Kaya ang ginawa po ng mag-asawa, nagkasundo sila na tulungan ng Diyos. Kaya sabi marahil ni Sarah, Abraham, dahil may pangako sa atin ng Diyos, ikaw ay magiging tatay. Total sa iyo naman, ikaw ay magiging tatay. Pero hindi ata niya alam na kung asawa mo'y baog, bago pa yan na hindi na mabuhay. You know what I'm saying. Amen? Bago pa tumanda yan, nung araw wala pang mga pills Siguro naman matured na kayo kung nagkakaintindihan na tayo. Ano po? Kasi may bata, baka mas censored po. Amen? Ano sabi ni Sarah kay Abraham, habang medyo yan ay ayos pa. Meron ako ditong kasambahay na bata pa. Sipingan mo. Ang pangalan ay Hagar at kanya pong sinunod si Sarah. Tinulungan nilang mag-asawa ang Diyos. Nagkasundo sila sa kanilang balak. Ano po nangyari kay Hagar? Nabuntis. Ama? Nagbunga po ang pagsasama ni Hagar at ni Abraham at nagbuo po ito ng isang Ismael. At nung nabuo po si Ismael, dumating na yung takdang panahon ng Diyos. Tandaan niyo po ito. For every promises of God that He has given to you, there is a time appointed for its fulfillment. Sa bawat pangako na ibinigay sa inyo ng Diyos, ay meron siyang itinakdang panahon sa katuparan nito. Dahil tandaan po natin that God is not working and running in our time. He's working in His time. Kaya sabi ng mga ngaral, in His time, He makes all things beautiful. Lagi po nating huwag kalilimutan panahon ng Diyos. Kaya isang araw, dumating na yung panahon ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos sa maraming araw para gawin niya ang kanyang pinangako sa iyo. God only needed a day to do what He said to you. Mahaba pa nga po yung araw. Kaya isang araw, tinanong din ng Diyos ang isang propeta sa lumang tipan. Ang pangalan niya Ezekiel. God brought Ezekiel into a valley of the dry bones. Dinala po ng Diyos si Ezekiel sa isang gabundok na taas na punong-puno ng mga kalansay, buto ng tao. At habang nakatayo doon si Ezekiel, God made a question. Nagtanong po ang Diyos kay Ezekiel ng ganitong tanong. What did God say to Ezekiel? And sabi niya, Ezekiel, can these dry bones live?
Pwede bang ang mga kalansay na ito ay magkaroon ng buhay kung kayo po ay naroon sa ganung kalagayan? What will you answer? Ano po ang inyong isasagot? Nakikita nyo ikabundok, puro kalansay. Pwede ba magkabuhay ang kalansay? In the natural sense of mind, ibig sasabihin mo, no, patay na po yan, puro buto-buto na yan eh. Tama po ba? Pero Ezekiel made a very wise answer before God. Ang sabihin ni Ezekiel, I do not know but you know. Hindi ko alam, pero alam kong alam mo. So ano ang dinisplay ni Ezekiel? Ezekiel displayed his full trust in God, that our God is unlimited and He is limitless. At yun po kailangan nating makita, na itong Diyos na ating pinaglilingkuran is limitless. He works in no boundaries. Kahit po mahirap ang ekonomiya, God cannot be dictated by economy. He can bless you even if there is a crisis in His land. Hello? Kailangan po nating makita ang Diyos ay wala pong limitasyon. He can do everything. Hello? Dahil pag doon ang paningin mo sa Diyos, magkakaroon ka ng mataas na confidence sa Diyos. Dahil pag hindi mo nakikita ang Diyos that your God is an unlimited God, mawawalan ka po ng tapang. Iisipin mo na baka ang Diyos naapektuhan ng palitan ng dulyan. Iisipin mo na baka ang Diyos naapektuhan dahil magulo ang gobyerno. No, God is an unlimited God. He can work in even a worse situation. He can bless you. He can reach you. He can help you. Kahit ano po ang iyong katayuan at kalagayan. At yun ang isang bagay na hindi pansamantalang hindi nakita ng mag-asawang Abraham at Sarah. Kaya kanilang tinulungan ng Diyos. But that's okay because God understands us. We are man and sometimes we fall. Kaya nung dumating na ang sandali ng katuparan, at the age of 99, at the age that is very impossible for Sarah and Abraham to bear a child, doon po inilagay ng Diyos ang pagkakataon na makabuo sila ng anak. What is the purpose? To show and display that with men it is impossible, but with God all things are possible. Amen? Kaya ulitin ko, hindi po natin kailangang tulungan ng Diyos. Pabalik tayo kay David. Kung si Sarah at si Abraham ay bumigay, si David po iba. Kaya sabi kanina, I will capitalize to sa salita na ating binuksan kanina and I made a point. Sabi sa book of Acts that David is a man who's always after the will of God. What is the will of God for David to be a king? Tama po ba? Pero hindi po ni David pinilit, hindi po niya minadali na maging hari. Sa 1 Samuel chapter 24, to display what kind of heart David is, alam niyo po si David, bago po dumating yung chapter 24, but if you like, you can go there, marami lang go there, pero ikukwento ko lang po sa inyo. Si David ay, alam na po niya na siya na papalit kay Saul, because God has already anointed him. Hindi lamang po siya may alam. Even some of the people around him knew that David was the next king, right? At maging ang kanyang best friend na ang pangalan ay Jonathan, na anak ng kanyang hari na ang pangalan ay Saul, even Jonathan knew that David was the next king. Tama po ba? Kaya napakarami na pong paraan na pwede na ni David patayin si Saul. Pwede na niyang madaliin para mangyari na yung sinabi ng Diyos, ikaw ang hari. But David waited patiently. At isang napakagandang demonstration niyan sa buhay ni David is one day, habang kasama po ni David ang kanyang mga tauhan, dahil siya nagtatagunan ng mga panahon yun dahil na proof at na-confirm ni Jonathan, may isang tagpo. Noong una, siya nandun pa rin sa vicinity ng palasyo ni Saul. Pero dahil nagkaroon ng covenant, si Saul, si David at si Jonathan, that they will protect each other. Sabi ni Jonathan kay David, sabi niya, huwag ka munang umalis hanggat hindi ko natitiyak kung ano nga ba ang balak ng aking ama sa'yo. Sabi ni Jonathan ay magkakaroon ng kainan at tiyak na uupo doon ang aking ama. Hahanapin ka niya kung wala ka.
At ako rin ay uupo malapit sa kanya. At doon ay aking bubuksan, pag-uusapan, tatanungin ko siya kung ano ang balak niya sa iyo. At pag natuklasan ko naman ang puso ng aking ama, magkita tayo sa isang lugar na ito. Dito sa lugar na ito. Sabi niya, meron akong gagawin, meron akong pana, may uutusan ako na aking lingkod o aking alipin. At pag sinabi ko na sa bandang kaliwa, tumakbo ka na ng palayo, ibig sabihin, hindi ka na safe dito, lumayas ka na. Pero pag sinabi kong ganito, yung nakalimutan ko eksaktong linya, pero sabi ni Jonathan, pag sinabi kong ganito, ibig sabihin, you are safe here, do not leave. My father do not mean any harm. Right? Pero sa pag-uusap nila ni Jonathan at ni Saul, natuklasan ni Jonathan ang laman ng puso ng kanyang ama. Galit si Saul kay David at gusto niyang patayin si David. What is the reason na binigay po ni Saul, if I'm not wrong, if I'm not mistaken? Dahil ang sabi ni Saul, bakit mo pinoproteksyonan niyan, Jonathan? Did you know that the kingship will fall on you after me? Tapos eto ka, hinahadlangan mo akong tapusin ko si David. Alam mo, ikaw ang papalit. Ba't mo papayagan na siya pumalit? Because that is the order. When a king dies, ano po ang batas? Sino ang pumapalit sa hari? Kung may anak siyang lalaki, yung anak na lalaki. Wala pong pinagkaiba sa ating politikal na dimensyon sa ating panahon. Pag namatay po ang presidente, sino ang pumapalit? Vice President. Tama po ba? Yun po yung order. Hindi man ito anak, pero meron po kasing proseso, pero in a kingship. Ang pumapalit po ay, wala naman po kasing vice king. Meron po sa panahon natin, by kings. Ano ba meron? Wala pong vice king nung araw. Amen? So, kaya ang pumapalit lamang po sa mga hari ay yung kanilang anak kung may anak na lalaki. Amen? So, dahil may anak na lalaki, si Jonathan, gusto ni Saul ang pumalit sa kanya, sino? Si Jonathan. Kaya sabi niya, bakit mo ba ako inaadlangan ito? Ginagawa ko'y para sa iyo. Maganda yung punto. Pero hindi tanggap yun ni Jonathan because Saul and Jonathan has two different views. Jonathan view it as God's will to be David as king. And I believe that Jonathan doesn't want to do a thing that is not the will of God. Amen? Kaya doon ko po hinangaan si Jonathan dahil alam niya ang kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng blessing ay sa Diyos. Learn from Jonathan experience. Hindi lahat ng mukhang malaking pera ay nandun ng Diyos. Problema ng maraming Kristiyano, pagka nakaamoy ng maraming pera, akala na nandun ng Diyos. But I have to warn you, not every good money, God is there. I have also experienced it before, and I will not tell the story again, pero minsan ko na po yung naranasan ng una na akala ko yung negosyo pinapasok ko na langis. Nandun ang Diyos. Bay, araw-araw kung po may pera ang lalaki ng mga pinag-uusapan, milyonan. Pero at the end of the day, it is not God's will. Kaya wag po tayong padadaya, hindi lahat na magandang bukas na pintuan ay sa Diyos. Hello? Kaya ang napakaganda doon sa aral na kay Jonathan, di po ba ang ganda na? Ikaw magiging hari, ayaw mo pa ba, Jonathan? Pero ang napakaganda kay Jonathan, he rather obey and walk in the will of God than to be in a position as a king. That's a very good lesson. Pero may ibang Kristiyano na hindi bali nang wala ako sa kalooban ng Diyos, basta marami akong pera. May mahirap yan. Hello? Amen? Kaya, pag yun ang iyong hahabulin, pa-impyerno ka. Amen? Kaya si Jonathan, sabi niya, hindi tama. Kahit alam po niya na ang hari na talagang papalit. Sino? Si David. Kaya si David, nagtatakbo na, nagtatago na. And Saul began hunting David. So 1 Samuel 24 came. Dumating po yung 1 Samuel 24. May mga tao na si David. But still, David doesn't get the position as a king. Isang araw, habang hinahanap ni Saul si David, sa isang lugar, nakatulog po si Saul. Ang maganda po doon sa istoryang yon, yung mga bodyguard ni Saul, natulog din.
napakagandang bodyguard. Ano po? Kaya nakita ni David na tulugan lahat, kaya nakakita sila ng opportunity. At sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan, pagkakataon na natin para patayin si Saul. But David said a wise words there in that chapter. Ang ginawa po ni David, tinagpasan na lamang ang damit ni Saul, at meron pang isang instance, kinuha niya yung espada ni Saul. At kanya sinabi, pinarating kay Saul that David doesn't mean any harm to you. Sabi ni David, may pagkakataon na kitang patayin, pero hindi ko ginawa. Tama po ba? Pero isang araw, ang sabi ng kanyang tauhan, may pagkakataon na para mapabilis na ang pagiging mong hari. Tama-tama, tulog si Saul, patayin na natin. This is a good opportunity. But David said, at sabi po ni David, touch not the anointed man of God. Amen? Sabi niya, wag natin pakialaman ang nilangisan pinili ng Diyos. Kaya hindi po ni David minadali. Hindi po, kahit na nakita niya na mukhang napakaganda ng opportunity, dahil kung isipin mo, kung napatay niya si Saul, ano ba mangyayari? Lagi naman siyang hinahunting. Di tapos na problema niya, no? Pero hindi po niya inilagay sa kanyang kamay ang paggawa at pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Dahil ito po ang isang bagay na nakita ko rin sa istorya niya. Alam niyo kung pinatay ni David si Saul nung gabi ngayon, posible na siya maupo na bilang hari dahil patay na si Saul. Tama po ba? Pero mali po kayo. Magulo. Dahil may anak pa siyang Jonathan, at sa rule of the king, pag namatay ang hari, ang papalit talaga yung anak na si Jonathan. So in order for David to secure his kingship, he need to kill Saul and Jonathan. He might kill Saul, but I believe David would not kill Jonathan because he made a covenant. Hello? Pwedeng patayin ni David si Saul, pero hindi niya pwede at magagawang patayin si Jonathan. Bakit? Dahil si Jonathan at si David ay merong sumpaan. Sila'y nagpangakuan na po proteksyonan nila ang isa't isa, kaya hindi magagawa po yun ni David eh. Kaya para makuha niya rin ang pagiging hari, kailangan din niya patayin sino? Si Jonathan. Pero hindi po niya yung ginawa. Siya po ay nag-intay. Siya po ay nag-intay ng takdang panahon ng Diyos. At isang araw, dumating ang balita kay David na napaengkwentro si Saul sa kanilang kalabang mga bansa. Napatay si Saul at napatay din si Jonathan. Malaya po si David na naging hari dahil hindi niya tinulungan ng Diyos sa kanyang pangako. Hello? Kaya the lesson is not to help God. Yes, God will promote you, but you have to wait for His timing. At nais ko rin po ipabot sa inyo, ang kailangan lamang po ng Diyos ay isang araw. And that one day will come to your life. You just have to wait. Alam niyo kung saan nanggagaling ang inspirasyon na ito, and I just want to share this with you bago po tayo maghiwa-hiwalay. Saan nanggagaling itong emosyon ng aking pagbabahagi sa inyo? Because a few weeks ago, I'm encountering a struggle in life. Kakaroon po ako ng struggle battle for over a month, pero nag-full bloom po ito, I think 2 weeks ago. Baga matagal ko na po itong kinikim-kim, matagal ko na po itong dala-dala. Isang araw kasi ay parang ako inatake ng tinatawag na, I don't know if this is what you call it, depression. I feel so depressed. Kaya po ako nadi-depress because I'm trying to figure it out na bakit ka ako parang nababagalan ako sa takbo ng buhay ko. Sabi ko, when I look to some of my friends, lalo na yung mga ka-eskwela ko noon sa Bible school, sabi ko sa misis ko, bakit sila parang busy-busy sila? Some of them are busy sa mga conferences, some of them are ganito, ganon. Sabi ko, ang dami nilang ginagawa, pero bakit parang ako, nababagalan ako? Sabi ko, parang binabanatan ako ni Satan na sabi niya, tingnan mo nangyayari sa'yo, bahay, turo sa kaunting tao, hatid sa eskwelahan, yan lang ang buhay mo, routine, cycle. Dapat, nagsisipag ka kung gusto mo lalo kang palakihin at payamanin ng Diyos.
So para akong inaatake sa aking isipan, especially when I am alone, I am being attacked by these thoughts. Till one day, lumabas po itong struggle na ito sa natural. At bigla ko pong kinonfront ang aking asawa. Sabi ko, alam mo na, nababagot na ako kasi ganito lang ang nangyayari sa akin. Parang ang bagal. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos dahil ako po'y binigyan ng Diyos ng asawa na hindi kamukha ni Sarah. Amen? Alam niyo kung bakit? Dahil pwedeng nung araw na yon, nasabi ng asawa ko, ganun ba? Ay di, maging busy ka na nga. Humayo ka na. Alam niyo, bigla po niya akong parang silapok eh. Hindi ako ginamitan ng kamay, pero doon sa kanyang salita, sabi niya, pambihira ka naman. Sabi niya, wala, ano ba pinagagawa sa inyo ng Diyos? Sabi ko, wala pa nga eh. Ay bakit pipilit ka magpa-conference? Dala na po ako. Manahimik ka na sa bahay. Kung walang inuutos sa iyo ang Diyos. Alam nga, para po ako narindi doon. At doon po ako'y bumalik sa panalangin, the Lord spoke to me about the situation. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, tama yun eh. Alam mo anak, sabi niya sa akin, I have made a promise to you. Nagbigay ako sa iyo ng pangako that I will take good care of you, I will bless you. Ano sabi niya sa akin, di ba, I'm communicating to you the lesson that do not help me. So sabi ko sa Lord, nahihiya naman po kasi ako eh, kasi lagi ako minsan nasa bahay, gahatid ng bata, Bible studying konti. Parang hindi po enough yung aking ginagawa para sa iyo. Sabi ko kasi Panginoon, parang hindi ako napapagod para sa iyo eh. Alam mo, sabi sa akin ng Lord, sino ba nagsabi sa iyo gusto kitang mapagod? Ang sabi niya sa akin ganito, anak, wala akong pinagagawa sa iyo. Ang gusto kong gawin mo is mamahinga ka. Just rest. And because when you are at rest, I am at work. But if you work, I will be at rest. Hello? Kaya bigla niya ako isang araw ginising at sabi niya, magising ka sa katotohanan. Sabi niya, tingnan mo. Hindi ka sobrang dami ng trabaho, anak. Hindi ka naghahanap ng mga oportunidad. You're not looking for an opportunity, but you're just waiting for the right time. And that's okay. Pero anak, di mo ba nakita yung mensahe? Sabi niya, hindi ka nga nagtatrabaho, pero anak, tingnan mo, nag-aaral lang iyong mga anak ni Saint Kunduling, wala kang ginagastos. Ayaw mo pa ba nun? Tapos ang araw, ginulat niya ako dahil, sabi niya, anak, tingnan mo, wala kang masyadong mga conferences, pero anak, mahiya ka naman. 3 sasakyan na nasa iyong garahe, dinagdagan pa kita ng isang bagong sasakyan, di man bagong-bago, pero deserving ka ba na maging 3 sasakyan na walang ginagawa? Dahil yan ang gusto kong matutunan. Do not force to help me because I will bless you. What you need to do is just rest and trust. Hello? Kaya I learned the lesson. Maraming Kristiyano kasi nainip, kaya pasok dito, tinda ng Tupperware, tinda ng panty, tinda ng brief, lahat na itininda para lamang magkaroon ng pagpapala. Ang natutunan ko, kung hindi ka inuutusan ng Diyos sa isang bagay na gawin, batulog ka lang. Yan ang natutunan ko. Pag walang direksyon ng Diyos na mag-involve ka doon sa bagay, itulog mo na lang na itulog. Panginoon, paano po mangyayari rito? Tutulog na. Yun po ang gusto ng Diyos. Because God wants to see His people resting on Him. Because resting on God is trusting in Him. That He is fully in control of your life. Amen? Kaya kung minsan tayo nagkakabuli-bulilyaso because we are trying to help God. Hindi ko po sinasabi na maging naman tayong tamad. Baka naman ma-misinterpret ninyo. Ano ba sabi nyo? Magtulog na lang daw tayo. Not saying. Amen? Baka magkaliwanagan lamang po. Ano po? Hindi po ito samahan ng mga tamad at batugan. Amen? Ang tinutukoy ko po dito, kung walang ipinagagawa sa Diyos, manahimik ka. Hello? Manahimik ka lang. Pero pag sinabi ng Diyos, pumunta ka sa ganon, doon ka lang kikilos. Pero pag wala ka naririnig na, anong gagawin ko, Panginoon? Wala eh. Diyan ka lang, saan ka lang, maupo ka lang dyan. Upo lang. Kang pipili. Because you will not be blessed by working if He is not commanding you to work.
But if He just said, sit, you will be blessed by just sitting. Naniniwala ba kayo? Amen? Kaya maraming struggle sa buhay ng Kristiyano. Kasi di po natin napapansin, sometimes we are helping God. And I want you to know, God doesn't need our help. Amen? Kaya napatunayan ko po ito sa buhay kong ito. Bakit? Kasi sa buhay kong ito, tingnan nyo po, kung ako po ay nagsipag na nagsipag, iniingatan ko lang yung salita, baka kasi ma-misinterpret. Ang kabaliktaran kasi noon, magtamad. Ano po? But that's not the thing. Ibig sabihin ko, ako po yung gagawa ng paraan. At nakukuha ko po yung pangailangan ko dahil ginagawa ko ang lahat ng kayod at trabaho. What do you think will be my words? Di po ba palaki lagi noon ay, kasi nagpagod ako dyan kasi lahat dyan ay hinanap ko. Pero pag binayaan ka ng Diyos, na napakaliit ng iyong effort, pero sobrang biyaya at pagpapala, ano sasabihin mo? Hindi ako yan Diyos yan. Dahil kung ako yan, hindi ko naman kaya yan Pero Diyos po ang gumawa niya. Amen? Kaya yun ang bagay na natutunan ko po dito sa istorya ni David. David never forces the issue. Though God said to him, you will be a king. Pero David never helped God to put him to be a king. He just waited for God to fulfill what He said. Inintay po ni David na gawin yung sinabi niya ng Diyos na kanyang gagawin. Kaya si David, his hands and heart is free from guilt. Ay kung napatay na si Saul, di po ba araw-araw iniisip niya yun? Siyempre, para mangyari talagang hari siya na matahimik ang pagiging hari, kailangan na rin niyang patayin si Jonathan. Sa tingin niyo po, kung pinatay ni David si Saul at si Jonathan, do you think David would be peaceful? Hindi po siya magiging tahimik. Dahil ginawa niya ito sa kanyang paraan. Pero pwede na siyang natukso. Dahil sinabi naman, maliwanag na siya hari. Tama po ba? Pero hindi niya makuha yung pagiging hari. Hindi niya maupuan yung trono. Meron bang hari na nagtatago? Tama po ba? Meron bang na-anoint na hari na dumating pa sa punto ni David? Alam niyo, ito matindi kay David. That's why David is so inspiring. He was anointed as king, pero dumating sa punto ni David na hari siya sa titulo, pero wala siyang makain. Kaya nga dahil sa kanyang gutom, ultimo yung mga pagkain na dapat ay saserdote, nakain ni David Siya rin yung hari na walang sariling espada. Kaya pati espada ni Goliath, nahiram niya. Hello, parang tayo. Ito ba yung buhay na pinagpala? Raw ako ng Diyos, pamasahe lang, wala ako. Ito ba yung sinasabi na sabi ako raw ay ulo at hindi buntot? Ay laging buntot ng isda ang ulam ko. Hello? Amen? Kaya kailangan ko ng tulungan ikaw, Panginoon, napakabagal mo. Hello? Kailangan ko nang magbenta ng kung ano-ano, Panginoon. Dahil nababagalan ako sa iyo. But it's too dangerous. Because God doesn't need our help. Pero ulitin ko hindi ko po sinasabing wala tayong gagawin. Kung wala pa ipinagagawa, wag mo nang gumawa. Kaya yung ginagawa mo, magbalik tanaw ka ulit. Pag uwi mo mamaya, umupo ka, i-shutdown mo ang Facebook, shutdown mo ang lahat, umupo ka, tanaw yung Panginoon, mag-usap nga tayo. Ito bang aking mga pinagagawang ito, gusto mo ba ako nakikita talaga rito na nagtitinda nito, nag-racket ng ganito? Kasi sa totoo lang, Panginoon, pagod na ako. Hello? Pagod na, kaliwat kanan na, mga binobola kong tao, napakarami na. Hello? Para lang magkapera, talaga bang gusto mo itong ginagawa ko? Kasi bakit? Kahit anong buladas ko na hirap pa rin ako Kaya kapanahon na para tanungin mo ang Diyos, Panginoon, am I in your will? At pag sinabi sa iyo ng Diyos, anak, sino ba naman nagsabi sa iyo na gawin mo yan? Kasi po, Panginoon, gusto ko na pong umunlad maupo ka na lang sa bahay. Paano po kikita na nakaupo? Hindi ba yung kasunod na tanong? Paano po kikita pag nasa bahay lang? Pag sinagot ka ng Diyos, anak, padadalang kita ng pera sa pamamagitan ng uwak. Anong gagawin mo?
Hello? Amen? Pero kaya po ba yun ng Diyos? Why? Dahil gusto ko pong i-develop ninyo sa inyong puso't isipan that the God that you serve is an unlimited God. Do not limit God in your life. Amen? Amen? Just trust Him. Magtiwala ka sa Diyos dahil ang paraan ng Diyos ay iba sa atin pong paraan. Amen? Kaya nawa po ay ang mensahe ay naging maliwanag na na-communicate ng Diyos sa inyong puso't isipan. Kaya mga kapatid, paalala lamang po, wait patiently. Amen? Maghintay lamang po tayo na may katiyagaan. At pangalawang paalala, sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag mong tulungan ng Diyos. Amen? Magtiwala lamang po tayo. So let us also, tayo po natin. Glory to God. Naabot po ba kayo na mensahe? Tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo po tayo, pasalamatan natin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. At kung naabot ka na mensahe at may conviction, sabi mo, Panginoon, patawarin mo nga po ako, masyado atang napabilis ako. Kaya ako'y napagod, ako po ay, sige po, kung ikaw yun. This is the moment. Gusto po ng Diyos if we just be honest in His presence, in His sight. Panginoon, Lord, kawaan mo po ako. Patawad po kung may pagkakataon na hindi ko namalayan, tinutulungan na pala kita. Para ang prophetic words na nilagay mo sa akin ay magtagumpay, matuloy, patawad po kung tinutulungan kita. Give me a second chance, Lord, to rest and trust in your words. Glory to God. Dakila at makapangyarihang Diyos, narito po ang iyong mga anak. Lord, sincerely, we are asking and seeking for your forgiveness. Sa mga panahon na kami tumulong sa iyo, sa mga panahon na kami ay nainip at nabagalan sa iyong pagkilos. Forgive us for not trusting you and your timing, Panginoon. Kaya ngayon pong oras na ito, we are asking for a second chance. I-reset mo po kaming lahat ng naririto. And help us to trust and rest in your promises, O God. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa pangalan. Amen. Napakaganda po ng mensahe na ating pong napakinggan. Tunay po na pinatutunayan po lamang na tayo po ay mga anak ng Diyos at dahil po kay Kristo, tayo po ay na-empower at nabigyan po tayo ng pagkakataon ngayon to be a child of God. Well, kung kayo po ay na-bless ng ating pong palatuntunan ngayon at nais nyo pong sumulat sa amin at ipaabot po sa amin kung paano nagiging pagpapala sa inyo ang napapakinggan nyo pong programa at palatuntunan ito, inihikayat ko po ang bawat isa na nakikinig because by you sending us testimony how this ministry is being a part of your life and beginning to help you and to be a blessing to you. Nakatutulong din po ito sa amin dito sa ministeryong ito to move on and to keep on preaching the message of grace. Ano po? Kaya pwede nyo po akong sulatan sa ating pong email address. Ano po? Kung kayo po may mga email account, mangyari lamang po na ipadala nyo po ang inyong mga liham sa dexterdurante@gmail.com. Ulitin ko po ang aking pong email address na pwede nyo pong sulatan para po sa inyong mga testimony regarding this ministry, how you are being touched by the Lord, how the revelations of God are impacting your life and your Christian walk and your relationship with the Lord Jesus Christ, and how the ministry of the preaching of the gospel of grace is having an impact in your life as well. Mangyari lang po na sumulat kayo. Ulitin ko po, dexterdurante@gmail.com. Ang spelling po ay dexterdurante@gmail.com, all in small letters, mga kapatid. At kung kayo naman po ay patuloy na meron kayong prayer requests, ano po, kagaya ng paanyaya ko po sa pambungat at pasimula sa ating palatuntunan ito, still you can text your prayer request sa 0922-820-9866. So ulitin ko po, 0922-820-9866. Ano po? At kung kayo naman po ay nabahamon at napapagpala ng ministeryong ito, well,
the preaching of the gospel is free, but the means to carry the gospel para po ito'y maituloy, well, may bayad po. Ano po, meron po tayong mga obligation para po ito'y magpatuloy. So if you are receiving the burden and you're seeing the need na magpatuloy po ang ministeryong ito on air, at nais nyo po maging partner at financial partner ng ministry ito, ay kami po ay pauna pa lamang ay nagpapasalamat na po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa grasya, awat, habag ng Diyos at sa mga ilang mga kapatid na tumutuwang para po magtuloy ang ministry ng pangaral ng Gospel of Grace, hindi po ito magiging isang katuparan. Kaya we believe also in this ministry that your tithes, belong to your local church, but your offering, you can give your offering into a ministry like this. Amen? If you are blessed, tandaan po natin, the Lord is glorified and honored whenever you partner with the ministry pag kayo po ay nagiging gamit para po magpatuloy ang mga ganitong palatuntunan na naghahatid ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So if you want to be a blessing at you want to be a partner of this ministry financially, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tulong pinansyal kaloob sa ating pong BPI account. Ito po ang ating account number sa ating pong BPI Carmona branch. Ulitin ko po, you can send your donations and love offerings sa BPI Carmona branch. Account name po is Dexter Durante, BPI Carmona branch, and account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI Carmona branch, account name is Dexter Durante, at ang account number po natin 0989-347-837. Kaya mga kapatid, sa inyo pa lamang pong pagpapasya, I pray that the Lord God will bless you already sa inyo pong desire na inyong gagawin, because you can sow 50 pesos, 100 pesos, or 500 pesos or more. No matter kung hindi po mahalaga yung amount, mga kapatid. Ang mahalaga po ay yung ating sama-sama, tulong-tulong na pagpupunyagi at pagsasama-sama na dalhin po ang Gospel of Grace. God bless you po mga kapatid, hanggang sa mga susunod po muli na ating pagsasama. Muli, I am Brother Dexter Durante, at sa mga susunod po nating pagtitipon, pagpalain po kayo ng Panginoon. And I pray that the blessing and the grace of God be upon your life. And I speak wealth, I speak blessing, I speak healing sa lahat ng mga nakikinig sa programa at palatuntunan ito. In Jesus' name, be blessed. God bless you po. See you again next time.